Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito, bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Hinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano'y nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto sa unang quarter ng taon ngayon. Ayun pa sa kanilang article, pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa kanilang press release statement on BSP gold sales for GIR management, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves. The BSP took advantage of a higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objective for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's GIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The GIR level provides adequate external liquidity buffer and is equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.0 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. Unquote. Hindi naman napigilan ng sikat na political commentator na si Mark Anthony Lopez bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayun pa sa kanya, okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding the significant selling of our gold. Ang pinaka-justification nila ay mag-take advantage daw sa mataas na trading price ng gold, kaya sila nagbenta ng halos 15% ng ating gold reserve, which turn out na Pilipinas ang pinaka-active na gold seller na bansa in the first half of 2024. Pero mga ma'am sir, sa BSP, ang tanong po ay ganito, kung nag-take advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagmadali kayong magbenta? Ang trend until now ng gold trading, ipataas pa din. Parang ang laki po ata ng miss out nyo sa selling price, kasi mas nag-peak ngayong third quarter ang trading price. Meron po kayong nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa mga analysis nyo. Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with other countries na karamihan inaghakot at nagpataas pa ng kanilang gold reserves? Bakit po Pilipinas ang pinakamasigasig magbenta imbis na mag-imbak pa? Or meron po bang pangangailangan na matindi ang bansa nung first half ng 2024 kaya napilitan kayong magbenta
kahit pataas pa ang pricing trend. Ano po kaya ang tunay na dahilan? Unquote. Ang balitang ito ay tila ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang magtanong, totoo ba ito at ano ba ang dahilan? Bakit tila may patagong bintahan na nangyari sa ating gold reserves? Dahil alam naman natin ang kahalagahan nito. Dahil ang ginto ay tradisyonal na nakikita bilang isang bakod laban sa kawalang tatag ng ekonomiya. At ito daw ay isang mahalagang financial safety net na ginagamit ng mga bansa para i-secure ang kanilang sarili sa mga panahon ng pangdaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at pagbaba ng halaga ng pera o inflation. Kaya tanong nila, bakit pipiliin ng Pilipinas ang isang bansang nakikipagbuno na sa tumataas na inflation, pagtaas ng utang at tila panggigipit sa ekonomiya na ibenta ang ating reserbang ginto dahil ang pagbabawas ng reserbang ginto ay maaari daw humantong sa mga negatibong senyales sa mga international na pamumuhunan dahil ang ginto umano ay tinitignan bilang isang reserba ng huling paraan sa lakas ng pananalapi ng isang bansa at ang pag-liquidate di umano ng reserbang ito ay maaari di umanong magpahiwatig ng mas malalim na problema sa pananalapi sa mas mataas na inflation, pagbaba ng halaga ng pera at pagtigil di umano ng paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Kaya tila lumilitaw daw ngayon na ang gobyerno ay mas nakatuon sa mga panandaliang pag-aayos sa halip na gumawa ng isang permanente at responsableng patakarang pang-ekonomiya na tiyak na makakasiguro sa kinabukasan ng bansa. Nahulog sila sa patibong na blanco. Noong una, dininay. Tapos, nung after i-deny, biglang umamin pero naghugas kamay yung Malacanang at sinabing, wala kami, kung may sisiman kayo, hindi kami yun. Oh. At dahil doon, walang choice, itong si running congresswoman, bakit kanyo running congresswoman? Kasi tumatakbo siya dun sa kanyang artista ban eh. Itong si Congresswoman Kimbo ay umamin na rin. O, di ba? Wala na silang choice. Wala na silang choice kung hindi umamin dahil nilaglag na po sila ng Malacanang patungkol dito. Sinabi ho ng Malacanang na hindi sila ang dapat sisihin dito at wala kaming pagkakamali dito. Sa madaling salita ho, parang sinabi ng Malacanang, oo, may mali, may blanco, pero hindi kami may kasalanan yan. Dahil yung dumating sa amin, hindi na blanco. Tama naman talaga ang Malacanang doon. Pero bago ho yun, yung BICAM report, may blanco. O, so ngayon, no choice na ho si Kimbo. Siyempre, siguro, tinuruan na siya nung kanyang among si speaker at sinabing, it's time for you to talk. Don't run to your artista ban. Ito, sabihin mo. So, ang sinabi naman niya, okay na yan. Alam na namin yan. Technical staff na lang namin ang balang mag-fill up dyan. Ito ang problema, mga kababayan. Sumagot si Kimbo nang hindi nag-aaral. Di ba? Sumagot si Kimbo nang walang kaalam-alam. Yan, tuloy nasabon siya ng mga veteranong senador na tulad ni Senator Tito Soto at ni dating Senator Lacson na bawal po yun. Hindi pwede iba ang maglagay dyan. Even if kahit alam nyo na kung ilalagay dyan, ituturo nyo, hindi pwede yun. Dapat to kayo mismo. Dapat yung mismong komite, di ba, ang mag-aayos niya. Kaya nga kayo may BICAM eh. Tapos biglang kung ano ilalagay nyo dyan, pambihira naman kayo. Po kayong nagsalita kasama po ni PRD ay nag-react po ang Malacanang at sinabi po ng Malacanang na kayo daw po ay nagsisinungaling, attorney. So, ano po ang masasabi ninyo doon na ngayon lumalabas sa mga interviews ng mga congressman na iba-iba po yung kanilang panig, pero just recently po si Congressman Kimbo ay umamin na po sa wakas patungkol po dyan sa mga blankong items sa BICAM. Good evening. Actually, let's first address yung comments ni E.S. Bersamin, no? Mataas naman ang respeto natin sa kanya, naging Chief Justice yan. At saka, pero I think everybody knows, especially yung mga who are listening to that first podcast natin sa Basta Dabawin nyo, na we were very clear that what we mentioned there was blank items in the BICAM report. We never mentioned blank items in the GAA. So, yan ang pinakamalinaw, di ba? Pinoint out kagad natin yan eh. BICAM report is different from GAA na pinirmahan ni Marcos. Kasi yung GAA, meron na dyan. Ang tanong, sino nga talaga nagsingit? Yun ang dapat nating hanapin.
yung culprit na yon, kung sino man yung animal, sino may putang inang yon na nagsingit dyan ng kung ano-anong numero, di ba? So, yan ang hinahanap natin. But nilinaw ni Ungab na hindi po yung GAA ang tinutukoy nila paulit-ulit na BICAM report. So, klaro yun. So, we even made a rejoinder na what we said was blank items in the BICAM report. And we can prove it kasi before nag-ratification, lahat ng members, more than 300 members of the House and 24 senators, receive a copy in their emails. At saka yung email ko, nung nabuksan ko, December 11 yung date ng email, although late ko na nakita. Klaro yun. And a few pages lang, nagbubuksan mo, makikita mo na yung sa page SP11, meron ng blanks. So, that's why gi-bring up ko. And na timing dito si PRD, na dito si Attorney Vic, si Attorney Delgra. Same place, dito kami nagkita-kita noon. Nung pinakita ko sa kanila, so everybody's shocked. Ako rin nung nakita ko sa email, sa aking pagbukas ko ng aking email, nung nakita ko yung BICAM report, I was also shocked kung bakit pinirmahan yung BICAM report na may mga blanco. And it's not one or two, but 28 blank items in 13 pages. So, ano talaga ito? It's a big issue na dapat masagot talaga ng BICAM members. Sir, ito pong inyo pong inahain sa Supreme Court. Ano po bang inaasahan ng taong bayan dito? After the long discussions, the long story, simulan natin sa kung bakit natin file yung kaso na yan. First and foremost, the framers of our Constitution envisioned a budget or a General Appropriations Act that will give priority attention in terms of allocation sa ating education. And we say education, buong education sector, and that should be the number one. And hindi lang framers of our Constitution, I think it is but proper and fitting for each one of us na dapat education talaga tayo mag-concentrate because we are not born equal. May mga anak ng mayaman, may mga anak ng may mga pobre, lalo na dito sa amin sa Mindanao, maraming mga anong tawag naman diyan, isang kahig isang tuka, no? The only chance for us to Grabe may background music pa. Next time dada papatay mo yung background music. to get an equalizer is through education. Wala nang iba So mag-aral na mabuti, tapos through education, you might be able to learn how to improve our lives, improve our economic status. So it is only through education na pwede maging equalizer. And aside from that, on the overall... Alam mo, sabi nga ni Congressman Ungab, kung bakit ba dinala yan sa Supreme Court. Kasi napaka-importante po Isa sa talagang napaka-importante ang edukasyon. At alam natin po na nasa ating konstitusyon yan, dapat ang prioridad ay ang edukasyon. Di ba, nakita naman po natin anong ginawa nilang pantatarantado sa ating mga Pilipino. Kunwari edukasyon, pero kung ano-anong inilagay doon na edukasyon sa militar, kung edukasyon, kung saan-saan, di ba, sa kapulisan, doon isinama. Hindi ho yun Ang dapat po talagang edukasyon, di ba, sa importante lalong-lalo na sa sa pag-aaral sa ating mga kabataan. Importante, alam nyo ito mga kababayan, never aasenso ang bayan natin kung ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Bakit kanyo? Dikit-dikit yan Pag ikaw, wala kang edukasyon at hindi ka tinuruan, mag-isip o di kaya hayaan maging mangmang hanggang lumaki ng lumaki, ang mangyayari sa bayan natin, boboto ng maling public official o maling kandidato. Bakit kanyo? Tanungin mo mga Pilipino ngayon. Ito lang simpleng-simple lang Tanungin mo mga Pilipino ngayon. Bakit mo iboboto ito? Kasi artista ito. Di ba? May mga ganyan. Sikat ito. Di ba? Mga ganyan kasi kumanta ito. Kasi kilala namin ito. Yung iba, di namin kilala yan. Wala, sino ba yan? Hindi, di ba? Ang dapat is, pag tiningnan mo, ano ba nagawa nito kung sakaling dati na itong re-electionist ito? Ibig sabihin, dating naging government official, ano ba ginawa nito? Ano kaya ang gagawin niya? Ano ba ang gusto niyang gawin? Ano ba ang plano niya sa Pilipinas? Dapat ganun. Bakit hindi ho ganyan ng attitude ng mga Pilipino? Kasi po, nananatiling mangmang ang karamihan po sa atin. Bakit po? Lack of education. Bakit to kanyo? Kasi napakahirap ng edukasyon.
Aminin na ho natin. Kahit ho ba may public school, marami ho dyan hindi ho nabibigyan ng pagkakataon. O di kaya, puno na. Maraming dahilan kung ba't hindi ho sila na... Kasi tandaan ninyo, ang tao nabubuhay to survive. Tama, mali. Yan ang una nilang priority. So ano ibig sabihin nun? Pagkain, bahay, pangangailangan, kuryente, di ba? Tubig, pangsugal. Hindi kasali yun. Di ba yun yung basic eh. Di ba? Dapat yan ang basic. Pero since hindi na nila nakakaya yan dahil sa sobrang hirap na, wala na tuloy sila doon sa pangalawa, yung edukasyon. Kaya nga, binigyan ng importansya ng ating konstitusyon ang edukasyon sa ating budget para saluhin ito ng gobyerno. Bakit kanyo? Importante yan para umunlad ang bansang Pilipinas. Edukasyon. Importante yan para ang mga kababayan natin magkaroon ng sapat na sahod. Dahil nga, alam naman natin, sa trabaho, kailangan ng edukasyon. Di ba? Importante po yun. Ngayon, kung sira ang edukasyon ng bawat Pilipino dahil kulang at hirap, dahil nga po dito sa hindi sa-subsidize ng gobyerno, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng patuloy na kamangmangan sa ating bayan. At pag nangyari yan, asahan mo, ang kasunod niyan, ang mga boboto ng mga Pilipino ay yung mga walang kwentang kandidato. At dahil dyan, bagsak ang ating bayan. Ganun ang mangyayari. So, kaya nga ginawang priority yan. Ngayon, dahil sa mas priority ng nakaupo, mabigyan ng ayuda, mabigyan ng akap, mabigyan ng AYEX, mabigyan ng limos ang mga kababayan natin upang sila ay maboto uli. Hindi importante sa kanila ang umasenso ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi importante sa kanila yan. Ang importante sa kanila ay may boto sila uli. Kaya ang budget ganyan. Yan ang isa sa pinaglalaban nitong mga kababayan nating sila Congressman Ungab at maging si Pangulong Duterte. Mantakin mo, binlangko, binawasan, tinarantado ang ating budget. Tapos, ganito mangyayari. Tama, mali. Di ba? Kaya ngayon, yun yung sinasabi ni Congressman Ungab dito, na kaya sila din, kahit pa paano nagkaroon ng motibo na isang panaho ito sa Supreme Court. All development, socio-economic development ng ating bayan. That is, I would say, that is the only way we can make ourselves, the Filipinos, highly competitive or globally competitive. Kung educated yung ating mga kababayan, we will have an educated and healthy society. We can compete with the other countries in the world. So, na-shock ako dahil na-overtake ang budget ng education sector, na-overtake ng public works ng DPWH. So kung ikaw ay isang taong may malasakit sa iyong bansa, may malasakit sa iyong bayan, I did not say that infra is not needed. Yes, it is needed, but yung infra mo dapat nagpa-follow sa ating economic development plan, kasi meron tayong economic development plan yung infra na nasa economic development plan, yun yung nasa regular program ng DPWH, kasi approve ng NEDA yun, approve ng DBCC, approve yun ng infra committee doon sa NEDA. Yung mga insertions, katulad nung nangyari sa budget, 288 billion insertions of infrastructure at nilampasan yung education sector, that is not anymore in accordance with the economic development plan. Ang nangyari niyan, that is already a kind of yung gusto ng miyembro ng BICAM panel na nagsingit, pet projects nila. Nung araw, ang tawag niyan, pork barrel. Pet projects, siningit ang infra. Ang problema, nakalimutan nila na naglampas na sila at na-overtake nila yung education sector. And it's very clear in our constitution na number one priority, which we all must agree. Kung ikaw ay isang congressman o senador, bear that in mind. Number one, wag kang maglampas sa nakasaad sa ating saligang batas. The constitution says give priority to education. Now, when you approve the BICAM and you have overtaken, sabi ko, you have overtaken the budget of the education sector, nalampasan ng infrastructure, something is wrong. So, nag-research na talaga ako. Pero haba-haba ng aking research, may part 1, may part 2, may part 3 ako sa aking research. Klaro yun, kasi yung President's message sa budget,
siya nasabi niya na 977 billion, number one, yung budget ng education sector, 977 billion. Tapos yung number two is the budget of the DPWH, which is 900 billion. Then pagdating sa BICAM, binawasan ng 31 billion yung education sector. Tapos dinagdagan ng 200. Ito para mas maintindihan natin, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kinawalang niya. At sabi nga ni Ungabe, yan ang dahilan kung bakit siya pinag-aralan niya, ni-research niya ho ito. Ipakita natin, ito po yun. Ito po ang nangyari doon sa budget. 1.1 trillion. Mula doon, ang tinaas niyan ay 288 billion. Ayan po. Sa DPWH. Bakit kanyo? Naku po. Alam naman po natin, nasa karsada ang korupsyon. Naandyan sa flood control project. Ano yan? Yung flood control na pinagmamalaki nila na hanggang ngayon bumabaha pa rin. Umatsing lang ang langit, bumabaha pa rin. Dinagdagan nila yan ng 288 billion. So ang total, 1.1 trillion. Imagine niyo to trillion. Hindi po ito million, hindi po ito billion, trillion. Ganito katarantado itong mga to. Trillion po. Mga kababayan, ang budget sa DPWH. Ano yan? Rock netting, flood control project, tulay, kahit wala namang sapa, o ilog, di ba? Anong tulay yan? Tulay ba yan sa dagat? Ganyang kamahal? Ano yan? Wala na nga yung mga build eh. Supposedly, kinancel na yung mga iba doon. Talagang kahit nga meron nga nagkwento sa akin. Alam niyo yung nilalagay na kulay, yung parang gano'n, nilalagay na mga ganyan-ganyan sa gilid. Although hindi ganito itsura nun. Square yun, square. Parang ginaganito, nilalagyan nila yung gilid pag, ayan, pagpakurba. Ayan, pagpakurba, para may mga harang yan eh. Yan ang purpose niyan, para hindi tumilapon kung sakasakali may aksidente. Ang laki ng kita dyan. Diniskas yan. Million po, kada ganito, kinikita nila sa isang karsadang ganun milyon ang kinikita ng mga animal na nagnanakaw dyan. As makakakita ka daw sa mga lugar na straight line na may ganun. Na wala namang purpose. Ang purpose talaga nun, kanto yun eh. Tapos may ano yun eh, may reflection yan. Yung parang may kulay yan na para pag makikita mo. Ganun. Million daw ang kinikita dyan. Saan yan? DPWH. Kaya nga, ako, sa totoo lang, yung 1.1 trillion na yan, hindi naman po DPWH mapupunta yan. Budget yan ng mga mambabatas natin. Bakit? Sila lang naman din ang mga kontraktor. Di kaya kamag-anak nila, asawa nila, kabit nila. Ganyan yan. Tapos ano nangyari? DSWD, bumaba. Pero kung bumaba man yan, hindi dumaba sa akap yan Sa 4-piece po bumaba yan, yung mga hindi butante. Kasi yung 4-piece, yun yung sa mga talagang, sabi nga nila, yung sa mga sagad ng kahirapan. Mga hindi butante yun. Kaya binawasan yan, tapos inilipat doon sa akap. Ano yung akap? Ito po yung parang tumutulong doon sa may mga kapos ang kita. Kaya nga akap yan eh. So, doon nila inilagay. Binawasan nila, pero nilagay naman nila sa akap. PhilHealth, 0 from 74 billion. Grabe. CHED, 26.9 ang binawas, di ba? Ang DOH, naku po, 25.7 billion ang binawas. Ang pinakamalaking tinaas, ang pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Hut-hutan ng mga mambabatas natin. Di ba? Mga tarantado talaga eh. Di ba? Papakita ko ba sa inyo? Eto. Banat Bay, kanino ba napunta yan? Sino ba sandali? Sino ba ang pinakamalaki ang talagang kumita? Ito hinalimbawa lang natin ito Sino ang pinaka-umangat ang budget? Pakita natin. Yan. Tingni. Panbihira. Tingnan mo. DepEd, bumaba ng 11 billion. DOTR, bumaba ng 16 billion. DOLE, bumaba ng 18 billion. Department of Agriculture, akala ko ba ang priority, food security? Naghihirap ng bawat Pilipino sa pagkain, sa pagpibili. Hindi pa natin susuportahan yung mga farmers natin. Okay. Para mag-import nga naman. Pag nag-import, may kikita. Di ba? Gago! Ano mga tumaas?
Office of the President. 5 billion ang tinaas. Senate, 1 billion ang tinaas. At ang pinakamalaking itinaas, palakpakan mga kababayan, ang House of Crocs. Ang mga buhaya, mga buwaka ng inang buhaya sa Pilipinas, di ba? Napakagago. Naging dinagdagan ng 17.3 billion, no, di ba? May kita na nga sila sa DPWH. May kita pa sila dito. Oh. Grabe. Barbers, hindi ito fake news, ha? News 5 ang ano nito, ang nagbalita nito. Oh, atin lamang po itong nire-reactionan. Hindi po ito fake news, Barbers, ha? Baka fake news na naman ang sabihin mo dyan. Oh. Di ba? Diyan pa lang mga kababayan eh. Dito pa nga lang nakakatarantado na eh. Oh. Oh, diyan pa lang nakakatarantado na 1 trillion na ngayon ang budget ng DPWH na alam natin pinakakurap na ahensya ng gobyerno. Alam natin diyan humuhut-hut ang mga mambabatas, particular na mga congressman. Tapos, sino pa tumaas? House of Representative. Talaga naman eh. May nakausap ako kanina, hindi ko na lang sasabihin eh. Magaling na tao ito, tumatakbong senador ito. Napakagaling, pinakamagaling na tumatakbong senador ito. Oh. Sabi niya, alam mo ang Congress, hindi lang sila corrupt, hindi lang sila magnanakaw, sila po ay sobrang bulag na sa katotohanan. Sila po ay wala nang pakiramdam. Ibig sabihin talagang manhid na po sila sa mga nangyayari sa Pilipinas. Sobrang manhid na po nila. Hindi na nila naiintindihan at nalalaman kung ano ang galit ng taong bayan. May nabanggit pa nga siya. Ang pangyayari ngayon sa Pilipinas parang pigsa. Anong parang pigsa ba? Kadiri ka naman, kumakain ako, pigsa. Hinug na daw eh. Nagkaroon na ho ba kayo ng pigsa sa puwet? Hindi ko maintindihan bakit yung pigsa talaga pwesto sa puwet. Ano? Pwede naman dito, pwede naman dito. Bakit sa puwet talaga? Yung pigsang hinug na yung meron na kang pag tiningnan mo may mata na. Ganun na daw ang itsura ng ating bayan. Ha? Konting tapik mo na lang dyan sa pigsa, sasabog na talaga. Oh, sa tindi daw ng ginawa nila sa budget, sa gaan na to. Konting-konti na lang sasabog na. Ang inaantay na lang talaga ay merong pinunong mamumuno sa kaayusan ng ating bayan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun, pero yun ang kanyang ano. Ano sa tingin ninyo? Totoo ba yung sinasabi niyang hinug na talaga? Talagang, kasi sabi ko, bakit naman mo masasabing hinug na hinug? Kasi, ubus na ang pera ng ating, kaya nga, tingnan nyo, ibinebenta na yung mga gold reserve natin. Inilalabas na. As in, wala na, mga kababayan. Kaya nga ako nagtatanong sa inyo, mamamayang Pilipino. Hanggang kailan kayo tatahimik? Hanggang kailan kayo magsasabing okay lang yan? Everything is okay. Ubus na ho tayo, sagad na ho tayo, wala na ho tayong pera. Tad-tad na ho tayo ng utang. Ubus na ang kaba ng bayan. Inubos na. Nino? Gago! Ng mga buhaya sa kamera. Inubos na po nila. Wala na ho. Wala nang natira. Ano? Tatahimik pa rin po ba tayo? Hindi po ba tayo magsasalita? Sasang-ayon lang po ba tayo kasi busy tayo? Dahil may trabaho tayo? Nananawagan tayo sa mga public servant. It's time for you to talk. Ubus na tayo. This is no longer a fight between Duterte and the Marcoses o Duterte and the Romualdez. This is a fight of every Filipino. So sana, those entity, those group that should protect us from the Constitution, parang awa nyo na. It's time. It's time to speak up. It's time to do something legally bound by our Constitution. Galaw na po tayo. Ubus na po tayo. Hanggang kailan? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!